Check. Yun. So magandang araw sa inyo lahat, YouTube world. At pasensya na kayo at matagal ako hindi nakapag-update kasi nga almost 1 month na ako I've been dealing with sore throat and dry cough. So pagpasensyahan nyo na ako yung video na to. Medyo may mga pag-ubo-ubo ako na magaganap kasi hanggang ngayon papahinga ako kahit yung session ko ng Ascension na dapat daily ako mag-livestream hindi talaga kaya. Pag magsasalita ako sobrang kati ng lalamunan ko. So I'm just going to update you about my proper accounts challenges. And if ever you have questions, then i-drop nyo lang sa comment section. So, anyway, yun, before we start siguro, i-plug ko na itong merong summit, may trader summit na gagawin si Society of Technical Analysts. So, i-check nyo na lang din. I think this is free. March 18 to 22. Isa tayo sa speaker at maraming mga kaibigan natin, mga kakilala na mga traders din na mag speaker dito. Hopefully makapag-serve pa ng value sa inyo. So anyway, pasensya na kayo. I'm on my 2 weeks of antibiotics. So anyway, update on our account. So yung ating ito discuss ko na lang later. Baka papansin nyo kasi iba na yung aking account number. Pero nag-transition ng broker si Funded Trader. Didiscuss natin to later. May mga news kasi na yun, nagta-transition ng mga platform yung mga prop firms. Discuss natin later. Pero ito, same account naman to. Transition lang nila. Kung mapapansin nyo, phase 2, nasa Voyage DX trade na ako. Previously, I think it is 8 cap, no? Nagpalit na, hindi na nila ginagamit si 8 cap. So same lang yan. 35 days start January 1 ng phase 2. Same lang yung transition lang nila. As you can see, actually, this challenge tapos na sana to ng first week of ano ba to? Ay, hindi pala, January 30. Actually, nung nag-drop yung market, ito, during this point of time, yung pullback na yan, konting-konti na lang. Kailangan ko lang umabot ng 17K pero nag-bounce na kasi siya. So, hindi umabot. Tapos na sana yung phase 2 niyan. So, nagkaroon pa ako ng drawdown. And right now, pasensya na kayo. Hindi maganda pakinggan ngayon yung video. Puro ako ubo. Pasensya na. Sorry. So, anyway, yun. Currently, alas flat din. Nasa 3K. 1% something. Pero 1.5% yung gain ng account na to. Pero contrast with this, yung aking funded account. So may funded account na tayo dito sa funded next. Ano pa ako, I'm on a drawdown. So ang drawdown natin dito, negative 6% na to. So sa loob ng siguro isang buwan, no? Medyo hindi maganda yung performance itong funded account natin. So ang gain ko lang ngayong month is on my live account. So nakagawa tayo ng 7K profit on this bounce. Ito. 17.3. I got 17.8. So, discuss ko na lang siguro on the 7th video pagka medyo okay na ako. So, again, this is just a quick update. So, ayan yung, sa mga nagtatanong kung nakapag-withdraw na ako, hindi pa ako nakapag-withdraw dito sa Funded Next kasi kailangan sasabay yun sa first withdrawal mo. Hindi ko pa nare-reach yung target on my first withdrawal kasi under drawdown pa nga yung account na to. So, tingnan natin makaka-recover tayo from this drawdown. Pero I'm going to give you some tips. Kasi drawdown is normal. Losses is part ng ng ating pagte-trade yan. So, yun nga, halos buong buwan kasi ng February talaga nakapahinga session ako dahil ang hirap ng dry cough ko ngayon. Hindi ko maintindihan kung ano nagti-trigger dito. So, anyway, ayun, changes on prop firms. Ito, discuss ko sa inyo kasi, again, sa mga previous video natin, binanggit ko sa inyo na isa sa mga consequence nito is regulation. Wala pang regulation, just like nung Bitcoin and cryptos. Marami ngayon, especially sa US, diba? Yung mga brokers is hindi sila makapag-operate sa US. Kasi matindi talaga regulation sa US. So, yun. Yung proper, isang consequence niya yan,
let's say you're taking your challenge and then eventually bigla nilang sasabihin na mag-shift ng or magma-migrate. Ito, nag-migrate ng broker, niliquidate lahat ng posisyon. Let's say, naka-drawdown pa yung account na yun. I-liquidate nila kasi magta-transition ito other broker. Napakatagal ng transition ito. Marami yung email na natanggap, siguro nasa 3 na by this day, by this hour, matatapos yung transition. Tapos nag-resend ulit ng email. Nag-move sila ng date. Nag-move na naman ng date. And then, nung nag-open na ito, mag-move ulit ng date at nag-transition ng account na naman. No, the X-Trade. Kasi minamadali siguro yung pag-transition and wala pang platform to. Online ka pala makakapag-trade. So, itong aking TFT, Funded Trader, is transition ng DX Trade. And marami kayong makikita mga broker nag-transition din. At umaalis sila sa US. So, hindi na sila nagsiserve ng mga US clients. So, depende kung nasa bansa kayo, medyo mahirapan kayo mag-take. Kung nasa bansa kayo na mahigpit yung mga regulation about trading, especially sa prop firm. Kasi hindi nga regulated yung space na to. So, maganda naman kung magkakaroon ng talagang regulation. Pero yun, this is one of the disadvantage. If meron naman kayo talagang pera to trade, mas better na gamitin nyo muna yung pera nyo. Kasi baka masayang yung effort nyo, biglang mag-zero to. No? So ako, personally, I have personal account at meron akong take na challenge just to share with you the opportunity. Kasi kung may maliit kayong kapital, kung gagamitin nyo lang yung maliit na account na ili-leverage nyo na malaki, no? Mas better na mag-take kayo ng prop firm. That is my opinion, personal opinion ko. Pero now, yun, this is going to be an ongoing case. So let us follow the narrative kung hanggang saan o ano yung i-regulate pa dito sa prop firm space natin. Pasensya na talaga kayo, guys, ha? Kaya sana ako mag-video yung move ko, pero mahaba-haba na rin na wala akong upload. So this is just going to be a quick one. Now, surviving your challenge. So, in spite of any drawdowns, ito kasi napapansin ko, kaya nag-fail yung karamihan ng mga traders sa nagtitake ng challenge or personal accounts man. You're betting a lot or big sizes, no, on a tight stop. Let's say, you are trading Nasdaq. Tapos gumagamit ka ng 1 minute. So, we all know na volatile yung ating market. Punta na lang tayo sa Bitcoin pala. Hindi tayo sa mundo ng ng crypto. Let's say, you're trading Bitcoin. Sobrang wild ang mga swings niya to. 62K, ang pinaka-bottom, 60,006. Diba? Sobrang wild yung swing. Now, this is 1 minute time frame, ano? Nag-trade na sila ng lower time frames. Yung mga nagsasuffer ng big loss. Pag-trade ka na ng smaller time frame, tapos big size pa yung ginagamit mo. Na gusto mo, sa loob ng 1 minuto, mag-gain ka na 100%. No? So, pwede naman yun. That is possible. Pero, the chance of you making it out, kumbaga, it's hard to get out alive sa ganong klase ng approach. Kaya, ang nilagay ko rito, big size, tight stop versus small size, and wide stop. Kasi yung kombinasyon na to, na big size of tight stop ka, kailangan mo ng precise entry talaga. Na sobrang precise ang entry mo na hindi ka halos magkakamali. Let's say, enter dito sa swing na to, tapos yung stop mo sobrang tight lang ganyan. Kaya ang mangyayari, pagka nalaro mo yung swing na to, let's say, this will give you 1:20 return. With big size, siguro, kaya mo mag 50% ng portfolio mo dyan. Without using bigger leverage, Pero, ayun yung pinaka-risky. Now, when you're taking challenge, kagaya ng mga previous video ko na it's almost impossible for you to fail kung aayusin mo yung risk management mo. Kasi pwede kang maglagay ng smaller size, wider stop. So, ako kahit nasa drawdown ako ngayon, kahit maraming beses ako mag-fail, magkaroon ng mga losing trades, okay lang kasi small size. Pero yun, syempre magko-compound pa rin naman yun eh. And masusurvive mo pa rin siya, yung small size. Let's say, I'm going to take a pullback trade. Ito, kasi after ng big run na to,
there's a possibility na magkaroon tayo ng pullback. So, kung yung pullback na yan, ang gusto kong laruin, lagay lang ako ng small size. Let's say, you're going to take short trade right here. And yung stop mo, is ito, highs na to. Yan. Ang magiging risk mo lang dyan is not 10% of your portfolio. With proper risk management, let's say, ang magiging risk mo lang dyan is 0.5. And nag-pull back, let's say right here, makakuha ka na 1:2 return. So 1:2 na return, kung 0.5% ang i-risk mo, is equals to 1% over all your portfolio. No? Hindi mo naman kasi kailangan magmadali. Ayun lang. Whenever you're taking challenge, kung newbie ka pa, you're trading in live account, same thing applies. Huwag kayong magmamadali sa trade. Ang ina-highlight ko palagi is risk management. Again, I'm on a drawdown. Kung masyado malaki yung size na ginamit ko, wipe na yan. Tapos na agad tong funded account na to. So, hanggat meron akong chip, hanggat meron akong remaining balance na kaya kong i-rest, kahit small size, kayang i-climb yan. Though, syempre, pag nasa drawdown ka, let's say this is your neutral equity, nasa drawdown ka. Pag drawdown kasi, lahat ng profits mo, paahon pa lang yan, recovery pa lang yan, stage of recovery. But eventually, pag naka-recover ka na, tuloy-tuloy na naman yan. Pwede kang magkaroon ka ulit ng drawdown. Same thing applies. Lower your size, small size, wide stop, at kumuha ka ng mga gandang returns. So, ayun lang yung approach pagka nasa drawdown kayo. Pero pagka nagtitake na yung challenge, use smaller sizes, proper risk management, at huwag kayong magmamadali. Eventually, you will recover. Eventually, you're going to succeed on your challenge. Pasensya na kayo. Puro kahul-kahul lang yung maririnig sa video. If you have questions, guys, i-drop nyo na lang. Siguro hanggang dito muna yung aking update sa inyo. Pag naka-recover na tayo, proceed tayo ulit na gawa ng content. Pero sa Ascension Boys, kita-kits siguro tayo next week, God willing. Hindi pa talaga kaya pag magsasalita ako, sobrang katilala muna ko. Anyway, God bless everyone. Thank you.